center in the global AI and technology Yan yung value chain. Paxilica. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket, Palakpakan yung mga anga, a sounding rocket, Nakarinig kayo ng rocket? Nagpalakpakan kagad sila. We will not have a future, and instead of prosperity, we will have harm. Many, many times in the 1980s, I asked my dad about politics, about government, governance. Minsan tinatanong ko, bakit marami kang kaibigan sa oposisyon? Bakit marami kang kaibigan sa media? Bakit ganyan ang debate sa batasan pambansa? Ano ang issue ng Marcoses at ng Aquinos? Tatay, Dad, ano po ba ang state of the nation? Siyempre po, sasagutin natin siya, anak, ang state of the nation ay isang paglalahad ng estado o kalagayan ng ating bansa. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama na nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Kontrasona, yan ang peg, yan ang tema, yan ang ihahayag ngayong hapon dito sa plenary sa Senado kung saan ngayon ho ay nagkakaroon ng sesyon. Kontrasona ang tawag nito? Ang di-deliver sa statement ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero bago natin pasadaan ang mga detalye at mga nagbabagang issue ngayon, meron dito mensahe si Frop Tigia at maya-maya, ano ba yung rocket ship na sinasabi? Ang layo ng iniisip nyo, rocket ship. Yung Pangulo nyo, nag-iisip ng rocket ship, samantalang yung tax ng mga petrolyo, hindi ho mabababa. Rocket ship pa? Baka ho, nagpapatawa kayo. Maya-maya yan, pasadahan muli natin. Pero andyan po yung join button kung sumusumali sa atin talaga yan. At syempre, andyan yung, mamaya shoutout segment natin bago tayo magtapos. Ito na, Prof. Tikia, inilarawan kung ano yung mga palpak doon sa zona na nangyari kahapon. At Senator Alan Peter Cayetano, maya-maya abangan natin. At wala pa nga tayong balita kay Senador kay Senador Marcoleta Dahil dapat nga di ba? Dapat nga yung usapin ng kay Senador Marcoleta, maka-attend na siya dito sa Senado. Sa trial. Di ba? Hanggang ngayon wala ho tayo nakukuhang balita kung ano na ba, kung nagka-marking na ba doon sa mga annexes. Kasi ang alam natin, ngayong araw yun. Ngayong araw, yung mamarkingan yung mga ebidensya. At sana umaasa tayo na matapos agad itong mabasura na kagad itong plunder case. Di umano. Itong kwentong kotsero na plunder case na ikinaso sa kanya. Pero attorney ako ng attorney. Prof. Tikia, birahe. DJ Chacha, good morning, Manong Ted. Magandang umaga sa inyong mga nanonood at tagapakinig. Hello, Ma'am Malu. Good morning. Okay, go, Cha. Thank you po for being on the show. Ma'am, ano pong reaksyon ninyo sa naging sona nga po ng Pangulong Marcos Jr. kahapon? Well, wala namang bago dun sa sinabi niya. Parang ang lumalabas, walang vision, speech, it's all resibo. Ito na yung nagawa, ito yung gagawin. Sinabi niya sa isang statement niya na hindi na reactive ang administrasyon, proactive na. In fact, he introduced the word predictive. No? So napakahirap tingnan yung lente ng kanyang SONA dahil ang background niyan nauungos nga yung trust, yung tiwala at saka approval rating. So dun sa ganung background, he had really to be quite direct. So dun pa lang sa umpisa, nakita natin na talagang pinersonal na niya yung accountability at sinabi niya hindi siya presidente sa pamilya
So that actually was the real story of the SONA. Ngayon, titingnan natin kasi sinabi niya it's up to the Ombudsman and the National Prosecution Service to seek redress on the issue of the flood control. Diyan tayo hindi naniniwala. Bakit nila nagawaan ng paraan? Sila Senador Marcoleta, Senator Jingo Estrada, itong si Mike Defensor, at yung mga iba. Iba pang nakulong ng maaga. Samantalang yung pinsan niya, tagal-tagal nang nalalaman ng taong bayan. Kaya wag ho kayo maniwala sa sinasabi na may accountability yung pinsan niya, na may mananagot. Wala hong ganyan. Oo, script lahat nila yan. At patatagalin ang usapan hanggang sa makalimutan naman ang kwento. Maniwala kayo, sabi ni Aling Ledesma, itong usapin na ito, di ba sinabi kahapon, pero sinabi yun ng ombudsman noong nakaraan pa, na meron ang kaso. Ngayon, sinabi kahapon, hindi niya pinagdiinan na madaliin nyo. Walang ganon. Samantala kay Senador Marcoleta, nagsabi ng Linggo, Biyernes. Sumuko na si Senador Marcoleta. Ganon din ang nangyayari kay Mike Defensor. Di ba? Ngayon, ganito na nangyayari sa 18 Marines, kinasuhan. Samantalang yung mga nasa Maleta Gangers, andyan sa Senado, andyan sa Kamara, still and kicking. Yung iba nag-i-speech pa, nakarambugi, Tama? Samantalang yung pinsan niya, yun, nagpapakasasa. Meron pang balita, mangungutang pa daw ang Pangulo. Mangungutang, pupunuan. Meron ho lumalabas na issue ngayon. Yung pera ng PhilHealth Fund na 89 billion pesos, wala na hong makita. Hindi natin alam kung saan na ho napunta. Ngayon, kaya mangungutang, pupunaan ho yung pagkukulang ng 2026 budget. Wow! Paldo na naman! Ang sarap ngayon ito, punta tayo dito sa kay Senator Alan Peter Cayetano. Ano yung kanyang mensahe ngayong hapon na ito? Patungkol ito sa SONA pa rin Senator Alan, hate the sin, love the sinner, destroy the sindikato, aroy ko. Tama naman si Senator Alan Peter Cayetano Kailangan mawala yung sindikato sa gobyerno yan. Kasi wala na hong mangyayari pag nandyan pa rin mga yan. Sa buhatan dito, sa buhatan doon, kasama lahat ng mga ahensya. Kakampi nila ahensya Kaya walang nangyayari sa pondo. Napupunta kung saan-saan, kani-kanino. Ilang tao lang ho ang pinagdadala ng maleta. Kawawa naman yung taxpayer ng bayan. Kawawa naman yung kawawa kayo, lalo na kayo. Ngayon, anong araw ngayon? Martes. Bumilang hulang kayo ilang araw. Tataas na naman ang gasolina. Dahil sa nangyayaring hindi maganda naman sa gitna silangan. Madodoble na naman yan kasi ayaw na naman padaanin yung mga barko doon sa Hormuz. Hormuz ba yun? Ayaw na naman padaanin. Ang dumaan daw doon, kailangan, mabigat sa sabihin, pero gano'n yung banta ng dadaan daw doon, kawawa. Pasok natin to. Magandang hapon sa akin Facebook friends and family. Good afternoon po sa inyong lahat. Praise God for this opportunity. Alam niyo po, ang isang opportunity parate sa Senate ay makapagsalita tungkol sa isang topic na relevant. Pag sinabing relevant ay yung akma, hindi lang sa panahon, pero ramdam ng ating mga kababayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Napakahirap po magbigay ng SONA. So since 1998 po, nanonood ako ng SONA, whether ako'y opposition or administrasyon, at minsan po, syempre may pagkakataon din na hindi pumunta, pero pinapanood ko pa rin. So yung kontra SONA po, yan po ay pagkakataon naman na ang mga oposisyon, sa Senado po, pwedeng nasa majority ka, nasa minority, but usually yung minority leader, pero minsan 2-3 nagbibigay ng kontra SONA. Hindi to kontra in the sense na lahat ng sabihin ng SONA o ng Pangulo ay kokontrahin mo. Kung hindi, kumbaga, it's your turn naman
to tell us what the state of the nation is. So I'm asking you for prayers because kung napakahirap magbigay ng SONA and you have all the statistics, all the research, all the resources, mahirap din po magbigay ng kontra-SONA sapagkat minsan po, syempre, iba din nararamdaman ng OFWs, iba din nararamdaman ng nasa taga Mindanao. Iba ang problema sa rural, iba ang problema sa highly urbanized, iba ang problema ng ating kabataan, iba problema ng out-of-school youth sa nag-aaral, no? But we try to find a common vision, we try to find a common plan of action towards that vision, and we try to focus on ano yung problema. Siyempre nakaka-distract, di ba? Pagka sabay-sabay at marami tayong iniintindi. So, I was just informed na may final si Senator Panfilo Lacson sa Ombudsman. I welcome that because in the same manner that I tell everyone that kailangan ng accountability, same din naman. Ang sabi ko lang naman, sa tamang venue, tamang panahon, and yun nga, para makatutok kasi malaman natin kung ano talaga accusation. Wala talaga yan si Ping. Oh, lagi na lang nanggugulo yan. Ito nyo, naghahain na naman pala sa ombudsman. No? Ito mahirap dito. Oo, naging okay na ang usapin sa Senado. Kasi umaaten na nga si Senador Alan Peter Cayetano. Gumagawa na naman ng kwento ito si Pingping. Diba? Naghain pa rin talaga ng reklamo patungkol dito sa flood control daw sa Taguig. Meron daw anomalya, di umano, at meron daw insertion. Ano ba talaga, Pingping? Pupunta ka lang ba lang dyan para magngangaw-ngaw? At hindi lang magngangaw-ngaw. Birahin ang mga kalaban nyo. Samantala, wala ka. Sa bagay, hindi ka naman nanalo kasi. Kaya gagawa ka na ng paraan mabawasan ng mga senador. Ganun lang yun eh. Pero sabi ko sa inyo, hanggat sinisiraan nyo yung mga kasama nyo, kayo ang nalulugmok sa putik. Hindi na kayo makakuha ng boto nyo sa 2028. Yung Pingping, yung Virus, yung Bumbum, yan si Matching, yung dalawang Tokpol. Wala na yan. Tablado na sa taong bayan na. Isama mo pa dyan sino ba yung mga Tokmol dyan? Yung mga 13 yan eh. Yung dalawang Jude, sama nyo na. Hindi na makakuha ng boto yan. Di ba? Ngayon. Ano ngayon? Siraan nyo mga Duterte alay. Para lahat kayo, wala kayong makuha ng boto, Pingping. Ito, pasok tayo dito. Nangarap, may rocket ship daw. Hindi ko alam kung ano na panaginipan ito. Bakit? Bakit nakasama ang rocket ship samantalang yung mga planta, refinery ng gasolina, may pera naman. Kaso nga lang, ninanakaw, sabi ni Alan Ledesma. Pwede naman magpagawa ng refinery para makamura. At pwede tayong, pwede tayong magpaano ng mga solar. Kaso nga lang solar, kailangan para pag-aralan sa Kamara, aray ko. Kailangan para maipasa. Pahirap sa bayan, ano? Ito. Spaceship na rocket ship naman na nasa utang. Ano kaya kinain mo, kuya? Boss, Amo Mander, Mr. President. Ano ba ang nakain nyo ng mga panahon na yan at naisipan nyo ng rocket ship daw, ilalunch daw saan? Saan? It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology Yan yung value chain. Paxilica. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket. Palakpakan yung mga anga, A sounding rocket. Nakarinig kayo ng rocket. Nagpalakpakan kagad sila. Pinag-uutulan kayo dyan. Yung gasolina nyo, sandamakmak kung magkano, hindi nyo kaya pababain eh. Yung tax ng petrolyo, hindi nyo kaya pababain eh. Parakit-rakit ship pa kayo nalalaman. Tsaka yung Paxilica, alam nyo kung ano ba yung Paxilica na yan? Yan ho ay programa ng ibang bansa yan, lalong-lalo na yung US. Ang Paxilica ay isang US-led global initiative. Kasunduan na kinabibilangan ng Pilipinas na naglalayong magtayo ng malaking AI-focused industrial. Hindi ho kayo mananalo dyan dahil bakit? Ano ang mga programa na yan? Sigurado.
Sino makikinabang dito? Sila rin. Oo. All focus at Semiconductor Hub sa New York, Clark City, Tarlac. Layunin itong bawasan ng pagdepende sa mga bansang China. O, kita nyo. Lumabas na katotohanan. Dahil gusto yung talunan ng China, kasi angat na ho ang kalidad ng China, yung mga gadget, sasakyan, Huawei, at talo na sila eh. Kaya ngayon, ito, pumunta rito, at yung mga nga naman dyan, naniniwala, ano ba ang disadvantage nito? Paglikha ng maraming trabaho, yan maganda. Kaso problema, paano yung maging implikasyon nito? Ano yung hindi magandang epekto? Matinding konsumo sa tubig at kuryente, agoy. Kita nyo na. Tapos baka mamaya ipasa na naman sa Pilipino yung mga problema nila. Yung system loss, di ba? Ninakaw sa atin kahit di tayo gumagamit. Kahit doon sa mga nasa squatter dyan, di umano, naka-aircon pa na walang binabayaran, ikaw ang nagbabayad nun. Tuwan-tuwa si Meralco kasi wala silang lugi. Di ba? Tapos rocket ship pa inintindi nyo, hindi nyo matanggal yung system loss eh. Kawawa yung magsasaka dito. Magsasaka. Aagawan nyo pa ng lupa. Di ba? Ilang sabi dito, ayon sa mga grupong pang-agrikultura tulad ng Union ng mga manggagawa sa agrikultura o UMA, ang 1,600 hektaryang proyekto ay maaaring magdulot ng land conversation o pagkawala ng mga lupang sakahan, posibleng pagpapalaya sa mga katutubong mga aita. Kita nyo na. Yan ang mahirap, 'di ba? Aagawan pa ng yung mga magsasaka, aagawan pa ng lupa. Launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with the South Korean. Ito nga, in just 2 years. Sabi, subway nga, hindi pa matatapos sa terminal mo, hindi pa umaandar yung barko, yung tren. Subway na lang yun yan pa iniisip nyo yung rocket ship. Ay, grabe. Naniniwala kayo dito? Rocket ship daw, ila-launch. Next year, by next 2 years. Ay, i-launch nyo muna yung subway. Paandarin nyo muna yung mga tren dyan. At idugtong-dugtong nyo muna lahat ng expressway para maniwala kami sa inyo. Di ba? At tapos yung Cavite, Bataan Bridge. Yun muna unahin nyo. Para makinabang naman yung mga kababayan natin sa Cavite at Bataan. Yung Sangley Airport. Ayusin nyo muna. Doon maniniwala kami. Pero yung rocket ship nyo, wow. Ewan ko sa inyo. Kwento nyo sa unggoy, baka magkaintindihan. Baka magkaintindihan kayo. Kaya ito isang korupsyon sa zona. Ang tema rito. Paano mo nasabi? Ito alam niya ang mga istorya dyan. Merong korupsyon dyan. Pondo. Pag-uusapan na naman yan, mamadali na naman kasi tapos na ho ang kalagitnaan ng taon ng 2026. Iisip na naman sila ng budget sa 2027. Aaregluhin na naman nila yan sa batan dyan, di umano, para mapirmahan. Ngayon, kung walang pondo, saan kukuha ang pondo? Walang pondo. Uutang! Uutang ho ng napakalaking trilyong pera para, sa budget. Diba, isipin nyo. Nakauna naman, sabi ni Aling Ledesma. Medyo misleading ang mga sinabi ng Pangulo. Yun ang sabi ko, ay, bakit ganon? Yun. And then, because the economy is very important. Yeah. Aside from the economy, you have good governance. Ito yung medyo na ako na parang, sir, ang sabi mo, noong 2025 SONA mo, mahiya naman kayo at mananagot. Pero at the end of the day, dun sa kanyang statement, ang tanong ko, okay, sinabi niya yung 2025. So dapat ngayon sa 2026, he elaborated dapat kung ano yung result ng tinatawag mong combating massive corruption in government. Because to be very frank, ang na-mention lang niya is mga kontratista. Hindi niya naiintindihan na ang kontratista ay hindi yun yung big fishes ng massive corruption in government, ng especially flood control.
may malalaking isda dyan na hindi actually nabibigyan ng kaukulang investigation ng kanyang administration. Paano Tapos kakampi? nagkaroon siya ng political grandstanding saying na I am the president of the people, not of my family. Highlighting Martin Romualdez as the poster. Parang ginawa niyang trophy si Martin Romualdez saying na Yan. may mga kaso na ilalatag kay Martin Romualdez. But take note, what are really those cases? Because as far as we know, nasa preliminary investigation siya. And when you say preliminary investigation in the Philippines, to be very frank, the possibility of it that will not push through is very high. Kasi even the ombudsman is saying that, at even the DOJ is saying na they're building the case kasi hindi daw nila makonect at wala daw silang sufficient evidence to even file a case against Martin Romualdez. So that is even, sabi ko, bakit mo ginamit yung yung pinsan mo, yet wala ka namang concrete na, alam mo yung concrete na maipapakita sa buong madlang people na actually mayroon nang case against Martin Romualdez. Paano po, ate, ma'am? Paano? Ililigtas niya yung sarili niya. Kasi, sila may pakana, sabi ni Aling Marie. Sila. Sino ba nag-utos? Sabi ni Martin Romualdez, sabi ni Saldico, ang nagpa-insert na 100 billion, yung amo. Ngayon, siyempre, alam na ng taong bayan kung sino magnanakaw, ituturo niya na kung sino yung dawit. Pag tinuro niya, ligtas ba siya? Hindi. Sira pa rin ang pangalan niya. Kaya wala akong magtitiwala at wala nang nagtitiwala kahit sino sa kanila. Ngayon, ito, darating ang 2028, mag-i-endorse ito ng politiko. Sino kaya ang hindi papalaring i-endorse nito at masasama sa pambabas ng sambayan ng Pilipino? Diba? Kasi kung alam na ng taong bayan kung ano yung trabaho ng mga to, iboboto pa ba to? Hindi na. Pati yung i-endorse nito, hindi na. Pero may nababalitaan tayo, may patatakbuhin daw sila. Patakbuhin nyo lang na matulin. Patakbuhin nyo na matulin para makahabol. Pero palagay natin hindi makakahabol. Bibi Sara, landslide. Walang makakatalo, walang makakagiba, walang titibag sa Duterte brand. Totoo yan. Martin Romualdez is just one. He needs to remember that, when you talk about corruption, there's a lot of things that if you really is serious about this, one thing that he needs to understand, ang corruption sa Pilipinas does not operate in a political vacuum. Mayroon siyang proseso, kung i-analyze mo siya, una, ang budget enacted by an administration dominated by Congress. In a way, the president there's such a thing as command responsibility. He even had to acknowledge that. Second, ang appropriation mo is signed by the president into a law. So, kung accountability ang pag-uusapan mo, accountable siya din. The second one is project managed by executive agency. Ang implementation, even ng flood control project, are implemented by the executive level because the legislative is just approving the budget or determining the budget of the different sectors or different agency of the executive level. So that's even his responsibility and his accountability as the executive. And contractors accredit, alam mo, yung sinasabi niya mga contractors daw nakulong, he actually forgot the fact that yung mga contractors na yan, accredited by the government, ang nagbigay ng kanilang mga kontrata is the executive level because the executive level is the implementing agency and officials appointed, supervised, or politically allied with the administration. And even then, isa sa kanyang dapat ginawa niyang accountable is yung DBM. Basta ang DBM nagre-release ng budget pero hindi niya sinabi kasi pinakita lang niya doon na si MR. So MR is the sacrificial lamb, yet hindi niya malinaw kung ano ba talaga ang kaso na malalatag kay MR. Nauna pa nga nilang kasuhan si Senator Marcoleta when in fact ang kaso ni Senator Marcoleta is not even sure ang ombudsman kung tama nga ba ang kaso na nilatag nila kay Senator Marcoleta, and yet Marcoleta is already in prison. Kita nyo. Kaya nga yan yun ang ulang bungad natin huli sila. Yung zona na yan, wala yan. Pinira lang yan. Bakit? Siyempre, papaldo Dahil sasabihin nila, lahat ng gagawin nila, lahat ng paninira nila, lahat ng achievement nila, kulo. Ang problema niyan, kukunin nila ng simpatsya ng tao, akala nila makukuha. Ngayon, ito darating na ang budget. Kailangan nila kumuha ng budget. Diyan sila papaldo. Diyan. Pero yung kulong-kulong patungkol sa pinsan niya, malabong-malabo yan.
ang makakapagpakulong lang dyan, sigurado, magagaya yan kay Tatay Digong. Ginawa nyo sa mga Duterte, magagaya kayo niyan. Swerte na lang namin, si Tatay Digong pauwi na ho. Hindi ko na sasabihin kung kailan. Malapit na. Relax lang kayo. Pero kayo, yung ginawa nyo, sa dinabi-dami ng tinulong ng Duterte sa inyo, pinalibing ang inyong ama, pinalalo pa kayo. Talagang nilaban pa kayo ni Bibi Sara sa tatay niya. Pero tinaydor nyo lang. Ginawa nyo ng kwento. Pag-upo ni Bibi Sara, sigurado. Kay Bibi Sara tayo. Bibi Sara magpapakulong dito. For sure yan, sabi ni Aling Ledesma. Ngayon, natupad na yung pangarap siguro ni Bongit. May kwento niya, kwentong kotsero, nangarap mag-rocket ship, ito ngayon ang kasunod. Fire at na-excite nang mabanggit po ng Pangulo na meron ng ilulunsad na rocket ang Pilipinas sa susunod na taon. Ay, matagal na tayo may rocket. Nung pag-upo pa lang nila, may rocket na eh. Yan! Rocket po. Pangarap lang ho naman siguro. Hindi naman ho siguro masama mangarap eh. Dito lang natin nakikita na kung paano nila dinadivert ang mga serious issues doon sa mga pangakong na medyo napakalayo pa ho na magkaroon ng katuparan. Pareho silang may pananagutan dito sa katiwalaan na to. Kaya ang ano nga rito, sindikato eh. Sindikato ng gobyerno, kaya nagtatakipan na lang sila. Ang kawawa dito, pinaglalaruan na lang kami. Ninakawan na nga ang taong bayan, gagawin pa tayong tanga, gagawin pa kaming tanga. Yun naman lang hindi namin kaya ng tanggapin. Kung talagang seryoso siya at si Ombudsman, yung iba nga walang probable cause, nakukulong agad. Bakit ito? Nandito na. So, alam ng na talagang walang intensyon na ito'y tutuluyan dahil takot din sila pag ang taong may alam din na tinuluyan mo, baka ituro ka rin. Napanood ho ba ninyo yung ikalimang State of the Nation address ng Pangulo kahapon? Napilitan akong manood dahil maraming dapat ipaliwanag sa tao. Pero as usual, ang dami pa rin katanungan at dapat na masagot dahil puro pabitin, puro title lang, pero kulang ng laman at substance. Pero doon sa kanyang naging SONA, lalo na nakatuon po sa mga LGU, may pahayag po siya doon na ibinaba yung karagdagang halos 58 bilyong piso pondo sa mga lokal na pamahalaan. Kayo bilang konsehal ng Quezon City, paano po ninyo matitiyak na ito pong ganitong pondo ay makakaabot po sa mga kababayan po natin, lalo din po sa distrito po ninyo? Natutuwa, pero alam din naman natin ang katotohanan doon na ito'y isang panakipbutas lang doon sa una nilang programa. Yan, dali. Di ba? Panakipbutas lang ito. Pero, ang hindi malilimutan ng tao dito, yung pagnanakaw. Ngayon, puna tayo pasadahan natin kung ano nangyayari dito sa Senate, sa plenary session. Ngayon, kasi parang may mga nagsalita eh. Tingnan natin ito na yung ito na yung kontrasona ni Senator Alan Peter Cayetano dito sa plenary session. Alamin natin kung ano kanyang sasabihin dito kay Ngagba. Our good Minority Leader, Senator Alan Cayetano. Thank you, Mr. Senate President, Majority Leader, dear colleagues. And before we start, may I congratulate also the Senate President for his speech yesterday. Akma talaga sa panahon. Thank you for reminding us to settle down. May we also remind you to settle down since you're still single. Mahirap yata yung Minority Leader. Nakakuha pa ka. Mahirap na masaya. Okay. Thank you, Mr. President. May I start by reading a verse from a prophet who is respected by Muslims, Christians, and Jews. Jeremiah said in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." God talks about plans. Wala pong sino man sa atin ang magsasabi ng plans o plano na walang vision. Vision is contingent on actions.
So siguro po sa privilege ng oposisyon at ng minority na magbigay ng kontrasona, napakalaga po na meron tayong isang bagay na pagkakasunduan bilang mga Pilipino, which is a common vision. But in Jeremiah 29:11, when God says He will give us hope and a future, the plans comes from Him. But if we choose our own plans, or if we choose the plans of the devil, the reverse will happen. We will not have hope, we will not have a future, and instead of prosperity, we will have harm. Many, many times in the 1980s, I asked my dad about politics, about government, governance. Minsan tinatanong ko, bakit marami kang kaibigan sa oposisyon? Bakit marami kang kaibigan sa media? Bakit ganyan ang debate sa batasan pambansa? Ano ang issue ng Marcoses at ng Aquinos? Not knowing that two of them will be my colleagues today. Not knowing that we will have a President Aquino and President Marcos much later. But there was always a common thread in the answer of my father when I would ask him questions. He would say, para sa inyo to, para sa mga kabataan to, kayo pag-asa, para sa next generation ito. It is in that spirit that when I read the Bible and see the Father's heart, the relationship of a father and a son should be the relationship of leaders of a country, leaders of a province, leaders of a city, leaders of a barangay, with his constituents. So payagan niyo ako, Mr. President, na ipagpatuloy itong conversation na to na tawagin nating kontrasona sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang anak sa isang ama at pagsasagot ng isang ama sa kanyang anak. So syempre po ang unang tanong ng bata o ng anak, Tay, Tatay, Dad, ano po ba ang state of the nation? Siyempre po, sasagutin natin siya, anak, ang state of the nation ay isang paglalahad ng estado o kalagayan ng ating bansa. Tama. Kamusta ang ating komunidad? Kamusta ang ating gobyerno? Ang ating ekonomiya? Maganda ba takbo ng buhay? Hirap ba ang ating mga kababayan? Tay, bakit po kailangan ng state of the nation? Sagot po ni tatay, para may starting point tayo na pag-usapan natin nasaan ba tayo ngayon? Saan ba tayo papunta? Paano tayo pupunta doon? Ano ang vision, goals, plans, at mga programa? Ano ang pananalapi na kailangan natin para ma-achieve yung vision na yon na gusto natin puntahan? Kaya kasunod parati ng SONA ang pag-deliver ng Executive Department ng national budget or yung kanilang proposal sa both houses of Congress. Yun na. Sabi na eh. Nasa demokrasya tayo. Sabi na eh, budget talaga. Wala tayong ibang iisipin dito ha. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ay maglalambing. Please like, share yung video natin. At hanggang sa muli yung shoutout segment natin, hindi tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo nasi-shoutout. Pero kukunti lang yun nandito eh. Bilang na bilang lang. Shoutout kay Ma'am Malu. Malu, Survivor Mix Vlog, Ramon Morenes, Remeter Teresa, shoutout po sa inyo. Ihans Whitey, shoutout po sa inyo. Johnny Boy. Ma'am Damanusa, shoutout po sa iyo. Bem Bonpe. Sharon, shoutout po sa iyo. Giles Stares, shoutout po. Darlene Narvino, shoutout po sa iyo. Marciana de la Cruz. Jeff 3995-3195, shoutout po sa iyo. Capis Channel, shoutout po sa iyo. Romelyn De Luna, shoutout po sa iyo. Marilyn Ferrer, shoutout po sa iyo. Susan Laca, shoutout po sa iyo. At Ray Lagwatan. Robin Nebuna. Robilin Nebunya. And Elena Serdana Shona Les Negris. Yan, kung mabot sa ating shoutout segment, hanggang sa muli, bye-bye!